Halibaw na. Si Juan bro, si Michael Primo dito. Sulit natin na bangkero, pinakagwapo. Alright, at medyo kalmada dahil sikat ng araw. Malit na yung alon. So, almusal muna kami at mamaya banat na. Malaot na kayo mamaya. Alright, good. Lang kami sa tapat. Okay, shout out. Welcome back mga lods, kasama ang dalawang espero ng Sawangga. Tinungo namin ang Barcelona Sorsogon para sa panibagong adventure at dito kami susubok. Hindi pa kabisado ng dalawang espero ang bahuran ng Barcelona kaya excited pa sila. Karga na ng mga gamit at maya maya biyahe na kami. Low tide nga pala sa mga oras nito kaya nagmamadali na rin kami, baka kasi mabara ang bangka at mahirapan kami palaot. Start na tayo ng adventure kaya biyahe na tayo. Let's go! Drive safe mo bro. Nang makababa ng bangka, diretso na akong nagload ng rubber. Ang plano ay hahanapin namin ang bahura na nakahiwalay. Pero dahil nga sa malakas ang current, nahirapan kami at hindi namin natagpuan ang target na bahura. Halos kalahating oras din ang linangoy hanggang sa marating namin ang bahura sa mababaw na parte. At inabutan ko na nga si Primo na may nayari na isang unicorn at napakalaki na nito. Mahigit 2 kiluhin na rin at panalong panalo. Naunahan tayo sa kalabit ni Primo kaya paldo na kagad. Isang piraso lang kasi nito ay halos 700 na rin ang bayad. At ako naman nga ay mabanti na sa unahan at naghanap din ako ng para sa akin. At dito nga umabot ako sa malalim na parte ng bahura at may unicorn sa baba. Agad na akong nag-drop dito dahil nakita ko na nandyan lang sila. At susubukan natin kung makakayari tayo sa unang drop na ito. Agad naman akong napansin ng blue spine unicorn na ito kaya kumakaripas na papalayo. Nasa free fall mode lang ako dito kaya hindi ko halos masundan ang bilis ng langoy nito. Pero wala naman talaga akong balak na sundan ito kung saan ito patungo. At ang balak ko talaga ay lalapat sa mabuhangin na parting ito. Pero nang makalapat ako ay may umagaw sa atensyon ko. At isang malaking long-nose emperor ang napansin ko sa unahan. Pero papalayo ang distansya. Kaya agaran ko ng ginulo ang buhangin na ito na parang isang pagi na nangihingain sa buhangin. At nang tumingala ako ay napakabilis nito. Munti ka na sanang maging hulihan lahat. Dahil papalayo na ito ng tinamaan. Mabilis akong umangat sa pagkakalapat at hinayaan ko na lang na hatakin ito ang line at binigyan ko nga ito ng pagkakataon. Kailangan na makaahon kagad ako sa ganitong sitwasyon. Napakalalim kasi nito mga lods. Kaya ito mga lods ay hinayaan ko na kahit na isinuhot sa bahura. Puta ka ba? Ha! At eto na nga, kahit sinubukan ko na hilahin o atakin ang line pero hindi gumagalaw ito. Sinuot kasi ng long-nose emperor at kailangan natin ng second shot dito dahil alanganin ang naging patama. Nawasak ang katawan nito mga lods. Kailangan natin dito ng medyo mahaba-habang pahinga sa ibabaw. Ito na pa! Ha? Lugso! At pagkalipas ng ilang minuto sa pag-aantay hanggang sa dumating na rin si Primong Michael, hiniram ko ang spear gun niya para mas-second shot ang isda sa ilalim. Kailangan masigurado ito dahil nga sa ito ay malaki na.
Sapat na pahinga para masubukang muli ang panibagong pagsisid. Dalawang shafting na ang nakabaon sa katawan ng isda, kaya hindi na ako dito nag-alala na baka makawala pa ang isdang ito. Isang longnose emperor na halos 7 kilos na kalaki, kaya sobrang panalo sa unang isda na naiangat. Halibaw na! Hindi malalim. Next drop, habang nagpapaanod sa manipis na current sa mga oras na ito. Grupo ng base drummer ang naabutan ko dito, kaya sinubukan ko na sa drop shot. Sa pagkakataong ito ay sumablay tayo, pero moving on kasi nangyayari talaga yan. At sa unahan ay mayroon pa naman at makakabawi pa tayo. Sumunod na pagsisid nang mapadaan ako sa mababaw na parte ng bahura. Black grouper naman ang target dito, pero masyadong mailap. Hindi nga lang nakaporma dahil sa drop shot natin na sundan ng isda na to. Good size na at panalong panalo. Ito yung pangalawang isda natin na nayari. Next drop nang umabot sa bahurang ito. Ito ang bahura kung saan madalas ako makakuha ng mangrove snapper. Ang dami kasi nila dito. At ang parting ito ng bahura kung saan ako sumisid ay may tagusan, kaya madalas sila dito. At ayun, nasa may parting baba pa. At ang dami nila. Ang distansya kung saan ako nakapatong na bahura ay halos 4 na dipa pa hanggang sa baba. Hindi pa kayang tumira sa distansyang ito, kaya hinayaan ko muna.
Kung saan sila pumasok kanina, yun ang tagusan na parte ng bahura. Mahon muna ako dito para mabigyan ulit ng pagkakataon mamaya at muli kong binalikan, pero sa kabilang parte naman ng bahurang ito. Ito yung kanina, pero sa pagkakataong ito, dito tayo sa kabila sisisid. Sasagad na tayo sa may pinakababa nito at alam kong nandoon sila sa may pinakailalim. At nang madungaw ko na nga ang pinakabungad ng butas na andito na sila. Medyo pilipit tayo nang tumira sa isang isda na to, pero tinamaan pa rin. Pangatlong isda pa lang natin to, mangrove snapper. Pero sa mga oras na ito ay halos mag-aalas 11 na rin ng tanghali. Bawas pa rin ang isa. Next drop, target ay isang blue spine unicorn. Sa drop shot natin to titirahin. Good size na blue spine unicorn at tinamaan natin to. Ang apat na isda sa araw na ito, kaya panalo na rin. Lumalakas na nga pala ang current sa mga oras na ito, kaya ang dalawa kong kabady ay halos hindi ko na matanaw. Nasa may bandang unahan na sila at inanod na ng inanod. Kaya nang mahawakan ko ang isdang ito at maituhog, bumabanti na rin ako kung saan sila naroroon. Next drop, ako ay muling sumubok na lumapat dito sa bahurang ito. At sa ilang segundo pa lang may nagpakita na kagad at nasa malayong distansya pa. Lumapat ako ng gusto sa bahura, halos nakadikit na ang dibdib ko sa mabahurang ito na parte para mapalapit ko nga ang longnose emperor na ito. Pero biglang nagiba ng direksyon at mabilis itong lumangoy papalayo. Pahabol na lang ang tira at inabot naman. Hindi nga lang tumagos ang shafting natin, pero bumuka ito sa loob ng katawan niya. Binigyan ko ng line habang mabilis na umiibabaw. Napakalakas ng current. At kita nyo naman mga lods ang anod. Napakabilis ko lang makalayo sa bahura kung saan ako nakalapat kanina. Hindi tumagos. Sana di matanggal.
At pagkatapos kong maituhog ang long nose emperor na ito, tinawag ko na rin ang bangka. Kailangan na natin umakyat at kakain muna tayo dahil tanghali na. Alas 12 na. Alas 12, dos. Ay, saan daw ah? Atala ko na dyan ah. Ha? Nakuha na yun? Pwede na. Apat. Akas pa? Ha? Hindi malakas pa? Dada. Sura. Woo! Ayun yung una natin nakuha na nalunos yung pero maamaw. Alas 12, dos. Kain mo tayo. Malinaw dito. Medyo may agos kasi. Ha? Ito pala. Kala ko ako naiwan. Ando yung dalawa. Right, at kain mo tayo. Akyat, kain tayo. Wala. May isang unicorn na yan kanina. Malaki na, nandito na sa cooler. Yan pala ito na kamo, sarap pala na surahan. Kain tayo. Punta tayo doon sa may barko. Sa baba, medyo malakas ang current dito. Ayan ang barko, doon tayo sa loob niyan. Ayan na yung barko oh. Loaded ng buhangin. Banat. Buhangin na. Carbon. Okay, angkla tayo dito. Ayos na yan, kahit di na yan ko. Pwede na Nes. Alright, tingnan tayo. At nakapagpahinga na. Banat. Safe. Ay, sakto. Nang makababa ng bangka, muli tayo nagsagawa ng panibagong pagsisid. Target ko sana dito ay grupo ng Sweet Lips. Pero hindi pa ako nakalapat sa bahura, napansin ko na si Primo na ando na sa unahan at yun din pala ang target niya. Napakalakas pa rin ang current this time kaya napansin ko na si Primo ay dahan-dahan na itong lumalangoy pa ibabaw. Medyo malalim kasi ang spot kaya hindi na ito nagpatuloy. Umabante pa rin ako at susubok na lalapat sa bahurang ito. Nandiyan pa rin ang grupo ng Sweet Lips, sumilong lang ito sa may mga nakausling bahura. At dito nga ay gumapang na ako palapit kung saan nakapesto sila.
Susubukan kong palapitin at kaya pa naman ang hininga, kaya nagantay pa ako dito ng ilang segundo. Medyo malayo pa ang distansya kung saan ako nakapisto, kaya dito nga yung mabanti pa ako para mapansin ako ng isda. Kaya nang mapansin ako ng isda, agad naman itong lumapit at napakabilis. Inuto ko na ang spear gun pero sumablay ang tira natin dito. Sakto lang sa ilag ng isda ang pagkalabit natin ng trigger, kaya hindi ito tumama. Nang makaahon nga dito ay tinawag ang bangka para lumipat ng ibang bahura. Napakalakas kasi ng current at hindi na namin kinaya at andito na nga tayo sa sumunod na bahura. Bababa ulit at sa pagkakataong ito, walang current sa spot na ito. Malayo nga lang ang naging biyahe, halos 30 minutos din ang nauubos na oras bago kami nakarating sa spot na ito. At ang sumunod na kaganapan nang makapag-on na ng camera, isang Blue Spine Unicorn ang hinahabol ko dito sa drop shot. Tumama tayo sa Blue Spine Unicorn na ito, pero sa bahurang ito ay napakadalang ng sampa ng isda. Unang isda sa hapon na ito at good size na Blue Spine Unicorn. Ito pa lang yung naging unang tuhog natin sa hapon na ito. Ito na ulit ang sumunod na pagsisid. Target ko naman dito ay isang coral trout. Napakalayo ko pa sa isda kaya ang lit lang nito tingnan. Gumalaw na ito papalayo kaya sinubukan ko na at nagmadali na ako para abutan ko pa. Pero nang malapitan ko na ang tamang distansya, agad naman itong bumalik at tumingala sa akin, kaya nabigyan tayo ng pagkakataon na makatira. Sa pulse sa gitna ng katawan at malaki-laki na rin ang coral trout na ito. Medyo malalim nga lang ang spot na ito kaya hindi ko na hinayaan na isabit pa ang line. Madalang ang sampa ng isda sa mga oras na ito kaya nahirapan kami. Nang matapos kong maituhog ang coral trout na ito, puro langoy lang ang nangyari dahil nga sa napakadalang ng isda. Di na kami nagtagal sa bahurang ito at tinawag ko na rin ang bangka para umuwi na. Sapat na rin ang biyaya na ibinigay at nakarami na rin. Kaya labis pa rin ang pasasalamat dahil ligtas tayong makakauwi at may biyaya pa rin na ibinigay. Tayo. Nakapagod na. Karga sa iswita. Tama na yan. Alas 4. Okay, handa na bumabalik. Biyahe tayo. Yun lang naman. Let's go!
pinatay na yung makina. Alas 4:27. Saglit lang yung biyahe ko punta dito. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. Alright, sad na. May laman at malalim. Okay, baba lang yung mga gamit. Tara na gintong lumalim.